Praise the Lord. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Umayak manen kumablaw titong galmay sa kada tayo. Iday ti nga rabi. Datay manen iti daytoy broadcast tayo. Tapos na ikastak kitultuloy tayo. Ti agdengag kadag iti sasaw ni Apo Dios. Laglagi pun tayo nga ti Biblia ko na Matthew chapter 4 verse 4. Ti tao santulang agbyag ti tinapay tudik uray pay kadag iti sasaw ti Dios ngagtaod tingiwat na. So napaka-importante ay atay nakakabsat iti panagtaraon tayo kadag iti sasaw ti Dios alaglagipon tayo nga masapol nagbiag tayo ana spiritual. So nga agmay-may sa tayo manan dito nga rabi gusto kong imbitaan ang bawat isa sa atin. Sorry may dumating na comment tayo minsan hindi nila naiintindihan yung but I'm very sorry because we have hearers not only here in the Philippines but there are hearers from other country just like in Bangladesh and some other countries who are watching us. So I try my best to speak in English sometimes for them to understand. At di bali at binibigyan ko naman ang pagkakataon upang ipaliwanag sa ating lingwahe ang importante dito na dapat natin maintindihan din mga kapatid. So muli, inaanyayaan ko ang lahat na magkaisa tayo sa gabing ito. Medyo lit din ako pero sana andyan na kayo at inaasahan ko kayo na sa pagkakaisa natin isang pananampalataya at saan man tayo kaanig sa o anong relihiyon, hindi yon ang importante. Whatever religion we belong, the most important, we will join together and the words of God. Praise the Lord. So I'm hoping everyone that you are there already. And now we will start another message tonight that I would like to bring you. Glory to God. And my text is found in John chapter 3, I should say, verse 16. Ito ang mabasa natin. Verse 16, chapter 3 of John. It says like this: For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Shall we pray? Our most Heavenly Father, once again, this evening, we now have this broadcast. I ask you, Lord, that you will again give to your servant the new anointing of the Holy Ghost upon his lips, for him to deliver your message
in accordance to thy will, as well as to the needs of these people who are watching me this evening. And we're expecting you, Lord, that you will intervene in each every one of us again by your words that I'm going to present or to deliver this evening to each one of us. Or even wonders, signs, miracles, asking you, Father God, that you will also give it to each one of us, O Lord. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Glory to God. I'd like to speak in the theme that says like this, facts about the love of God. Praise the Lord. Kapag sinabi natin facts, sa Tagalog is katotohanan. Ito po ay napakalagang bagay na dapat natin maintindihan sapagkat ito po ang aking keyword upang ibahagi bawat punto ang aking mensahe sa gabing ito. Ibig sabihin, ito po ay hindi pwedeng ibain, hindi pwedeng saan tayo mabalin nga balbaliwan, no? Agsipod tayo so ti pudno. So kung pag-aralan natin maigi ang salita ng ating Panginoon na aking binasa, ay matungayan natin na dito ay may tatlong katotohanan patungkol sa pagmamahal ng lumikha, ang Diyos. There are 3 facts about the love of God Almighty. Praise God. At gusto kong isa-isahin ito, mga kapatid, na nakikinig sa gabing ito, sapagkat ito pong ay napakalaga sa bawat isa sa atin. Saan man tayo sa gabing ito na nakikinig sa mensahe na ito, ay ito po dapat natin malaman. Where we are in this world, it is important for us to know this love of God. Praise God. So, kung tignan natin dito, mga kapatid, ay ang nagsasalita mismo dito, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. The Lord Himself is the one speaking, and this, that He said, for God so loved the world. Praise God. As I said a while ago, there are 3 facts about God's love. Number 1, brothers and sisters, the love of God is great. The number 1 facts about the love of God is great love.
Because it says here, for God so loved. The words used here, why I consider the love of God is not a common love, but it is great love. Brothers and sisters, hindi pangkaraniwang pagmamahal, mga kapatid. Ang ginamit dito ay so love. Yung salitang so love. Ibig sabihin, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, hindi pangkaraniwang pagmamahal. It is great love. Yung salitang ginamit dito, nagpapakita po lamang na ang pagmamahal ng ating Panginoon ay walang kapariho. It will not be compared to any kind of love in this world. Brothers and sisters, I would like to tell you that this kind of love is the greatest love. Kahit ang pinakamagaling, I should say, na inhinyero, hindi niya kayang sukatin ang pagmamahal na ito. Ito po ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung tignan natin, mga kapatid, ay ito po ay nakatuon o addressed to the people. Ang pagmamahal na ito ay naka-address sa mga tao o para sa mga tao. The love of God is for the people. Ang ginamit niya dito, word. For God so loved the world. The word is referring to the people in this world. Brothers and sisters, na sinasabi dito, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos ay para sa lahat ng sangkatauhan. Walang pinipili, mga kapatid. Anuman ang kategorya, ang pagkatao natin, mga kapatid, ay ang pagmamahal ng ating Panginoon ay para sa ating lahat. Mayaman, hindi mayaman, nakapag-aral, hindi nakapag-aral, ano man ang kategorya natin na tao, hindi doon nakabase ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ang pagmamahal ng ating Panginoon ay pantay-pantay. Sapagkat ang pagmamahal ng ating Panginoon ay naparito ang ating Panginoon upang hindi i-condemn ang mga tao, kundi ang Panginoon naparito dito upang isalba. In verse 17,
that says, "For God did not send His Son into this world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Praise the Lord. That is the love of God. That is the purpose of that love. God sent His only begotten Son, not to condemn the people in this world, but to save every people. Glory to God. That is the scope of God's love. It is intended for the entire people in this world, the entire humanity. Ang pagmamahal ng ating Panginoon ay para sa lahat ng tao sa mundong ito. At ang pagmamahal na ito ay hindi lang pangkanariwang pagmamahal, kundi pagmamahal na pwede niyang abutin yung tao na anuman ang kanyang kalagayan sa buhay. Na kahit yung taong napakasama, sabihin natin ang tao na ito sa mundong ito ay napakasamang tao, ang pagmamahal ng ating Panginoon ay para pa rin sa Kanya. Glory to God. That's why I would like to again repeat what is stated in verse 17 that says, "For God did not send His Son into this world to condemn the world, but that the world through Him might be saved." Hindi niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa mundong ito upang ikondina ang mga tao, kundi bigyan ng kaligtasan o isave ang bawat tao dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya nga, anuman ang inyong kalagayan sa gabing ito, huwag mong tignan ang inyong pagkatao. Hindi ka naman naiintindihan ang iba. Huwag mong tignan ang importante sa gabing ito. Mapakinggan mo ang mensahe na ito na ikaw ay minamahal ng ating Panginoong Diyos. Glory to God. At hindi na parito ang ating Panginoon upang ikondina ka, kundi na parito ang ating Panginoon upang bigyan ka ng kaligtasan. Glory to God. Kaya po lamang kailangan natin ay i-recognize na tayo po ay makasalanan, sapagkat Romans chapter 3 verse 23 says, "For all have sinned and come short of the glory of God." Glory to God. Importante i-acknowledge natin, dahil tayo pa'y makasalanan, ito po ang dahilan kung bakit ang Diyos na lumikha ng sanlibutan, He gave His only begotten Son, for everyone will experience that great love of God the Father for them to be saved. Glory to God. Hallelujah. And Romans chapter 6:23 it says,
The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Though we have committed sin, we were considered sinners. Pero yan ay hindi dapat manatili sa ating buhay. Sapagkat, mga kapatid, tinapos na ng ating Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. Doon, makita natin ang pagmamakal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin sa mundong ito. Glory to God. Kaya nga huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong matakot na lumapit sa Panginoon sapagkat mahal na mahal niya tayo. Anuman ang ating kalagayan, mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin tignan ang ating pagkatao. Ulitin ko. But ang tignan natin ay kailangan natin ma-eksperyensya ang pagmamakal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat, sabi ko nga, ayon sa nakasulat sa salita ng ating Panginoon, hindi na parito, hindi niya binigay ang kanyang bugtong na anak upang ikondina ang tao o ang sanlibutan, kundi isalba o iligtas. Ikalawa, mga kapatid, ang kanyang sinabi dito, praise the Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that He gave His only begotten Son. I would like to mark that praise that He gave His only begotten Son. What it does implies, brothers and sisters, regarding the facts about God's love. The love of God, the evidence of God's love is the Lord Jesus Christ by giving His only Son, begotten Son, praised as an evidence of His love. Dito tayo ginagamit minsan yung salitang you cannot love without giving. Just like God Almighty, He does not just open His mouth and said, God so loved the world, but He gave His only begotten Son as an evidence of His great love among or for the entire humanity and this world. Mahal ang ating Panginoon at kanyang pinatunayan yan na pagmamahal sa pamamagitan ang kanyang anak na ibinigay upang siya ay magsakripisyo sa krus ng Kalbaryo o siya ang babayad sa kasalanan ng tao. Purihin ang kanyang pangalan. Praise the Lord. Kaya nga sa pagkakataon na ito, ang salita ng ating Panginoon nagsasabi na talaga ang pagmamakal ng ating Panginoon na sobra-sobra ay kanyang pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang anak na ni Jesucristo. Kaya nga sa pagkakataon na ito, mga kapatid, ang ating Panginoon ay inalay niya
ang kanyang buhay sa pamamagitan ang kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo upang isalba o ibigay ang kaligtasan ang bawat isa sa mundong ito. Kanya po lamang may mga dapat natin gawin, mga kapatid, upang ang kaligtasan na yan ay o ang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo ay hindi mawalang hindi naman mabaliwala, mga kapatid. Purihin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hindi niya ipinagkait sa atin. Purihin ng ating Panginoong Diyos na dapat sana ikaw ang maparusahan sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, sapagkat lahat tayo ay nagkasala at walang sino man makarapat-dapat na maging sakripisyo o babayad sa kasalanan na yan, kundi po lamang ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin ng ating Panginoong Diyos. Dapat natin ma-recognize ang pagparito ng ating Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Ito po ang ebidensya, ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa atin. Glory to God. Ang ikatlo dito na katotohanan sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos at kanyang sinabi that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mawawala kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikatlo, the result of God's love. Napakaliwanag sa salita ng ating Panginoon sa gabing ito na nakikinig sa mensahe na sinabi, lahat ang sumampalataya, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Ibig sabihin, mga kapatid, lahat ang sumampalataya sa ating Panginoong Diyos, ang resulta ay buhay na walang hanggan. Purihin ang kanyang pangalan. So, hindi ito tinutukoy anuman relihiyon tayo nakaanig. What religion we belong. But, sino man ang sumampalataya dito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya kung tignan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon, mga kapatid na nakikinig sa gabing ito, ay hindi lang doon na sa nasasabing great love, kundi kanyang pinatunayan, mga kapatid. At sino man ang sumampalataya, ito ang aking sinasabi, na
kailangan the requirement in order for everybody to be saved is to believe in Jesus. Ang Panginoong Hesukristo dapat natin paniwalaan. Glory to God. Tanggapin bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya. John chapter 1 verse 12 it says, maraming tumanggap sa Kanya at Kanyang binigyan ang karapatan maging anak ng Diyos sa pamamagitan ang Kanyang pananampalataya. Glory to God. Kaya nga, importante, mga kapatid, natanggapin natin ang ating Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sapat yung meron tayong mga relihiyon. Hindi sapat yung mga ginagawa natin na mabuti. Kundi importante sa atin sa gabing ito na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ang pagtanggap sa Kanya at Kanyang bigyan at lahat ang tumanggap sa Kanya, mga kapatid, ay magkaroon ng karapatan bilang anak ng Diyos. Yun ang sinasabi kong relationship sa ating Panginoon. Once na tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, bigyan niya tayo ang karapatan bilang anak ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng ating mga relihiyon o saan man tayo kaanib gaya ng sinasabi ng iba, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kung ating tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Kaya nga iyan, makita natin ang resulta, mga kapatid. At napakaliwanag dito na hindi tayo mag-alala sa buhay natin anuman ang mangyari sa buhay natin dito. Lalong-lalo na sa panahon na andito tayo sa nasasabing pandemic. Now, sa gabing ito, napakinggan mo, mga kapatid, ang salita ng ating Panginoon patungkol sa katotohanan ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Una, yung katotohanan, ang pagmamahal ng Diyos ay great love. Ikalawa, I should say, ang katotohanan sa pagmamahal ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo bilang ebidensya. Ikatlo, ang katotohanan sa pagmamahal ng ating Panginoon ay may idulot ang buhay na walang hanggan. Inanyayaan ko, mga kapatid, ang bawat isa na nakikinig sa gabing ito, na sana dahil napakinggan mo ang mensahe na ito, ay inyong bigyan pansin na sa gabing ito, kailangan mo ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang kanyang pangalan.
at tanggapin siya bilang tagapagligtas ang inyong buhay sa pamamagitan ang inyong personal na pananampalataya. Glory to God. At sabihin ko sa gabing ito, ikaw ligtas na at pwede ka nang isulong ang inyong paglilingkod sa Kanya, purihin ng ating Panginoong Diyos. Glory to God. Sa sino man na nakasubaybay sa akin sa gabing ito, ay anuman ang kalagayan mo, ay buksan mo ang inyong puso at isipan at manalangin tayo sa panalangin pagtanggap sa ating Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, Ama namin na nasa langit, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, kami ay dudulog sa inyo. Glory to God. Sa inyong trono ay magpapakumbaba upang idulog ang aming panalangin sa gabing ito. Glory to God. Sa mga nakasubaybay na gustong tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, ay aking idulog ang isang panalangin na sana tulungan mo sila. Glory to God. At buksan mo ang kanyang mga isipan at tanggapin ka bilang tagapagligtas at sabihin nila, nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at talikuran namin ito at tanggapin ka bilang tagapagligtas. Panginoon, manampalataya kami at maglingkod sa inyo. Patawarin mo ang aming mga kasalanan at tulungan mo po kami na magpatuloy maglingkod sa inyo, Panginoon. Oh, glory to God! Hindi ko alam ang kanilang kalagayan, ang mga iba sa gabing ito. Pero ang aking dalangin, bless mo sila at tulungan anuman ang kanilang mga kalagayan at kaming lahat, Panginoong Diyos. Sa gabing ito, inaasahan namin ang inyong tulong at pagmamakal gaya ng aking binahagi na mensahe sa gabing ito. Purihin ang inyong banal na pangalan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tunay na nagmamakal sa amin. Oh, glory to God in the mighty name of Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless, brothers and sisters. The Lord bless us all.